Network Entertainment. Dati nga sabi sa akin, may nagsabi, ewan ko paano nakarating sa akin. But, palagi naman nakakarating sa akin eh. Sabi, mag-ingat daw kay Zar. Dahil? Hindi ko nga alam eh. Nangungutang ka ba? Ganon? Hindi. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zar Dalos Reyes, ang ating career coach and Upwork expert. Hey Zar. Hi Stanley. Oh, kumusta ka naman? May sakit pa rin. Ganun pa rin, nagpapagaling. Siyempre, health is wealth pa rin. Di ba? Kung naman. masyado magpaka-stress. Ang pag-uusapan natin, isa sa mga minsan nagbibigay ng stress sa mga kaopisina natin or sa mga immortal, no? How to coexist with people you don't like at work. You don't like or who doesn't like you either. Vice versa. Oh. Ganon. People who don't like you or people you don't like at work. Okay? Bago natin simulan ng episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, share nyo sa lahat, sa mga kaopisina. Join the Facebook group and the Discord group. Okay? Etong topic na to, I'm sure maraming beses nang napag-uusapan. Pero, kailangan pa rin talagang kailangan pa rin nating itakel kasi hindi naman lahat ng mga nasa office magkakaibigan. Nagkakainitan kayo sa trabaho, minsan, no? You don't like them, they don't like you. May inggit sa'yo, may sama ng loob sa'yo or what, di ba? Hindi mo naman malalaman lahat ng iniisip ng kaopisina natin. Mm-hmm. Di ba? Pero, wala we have to be professional. We really have to be professional. Even if you don't like the person, sasabihin ng mga boss, para tayong pamilya dito. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Yun yung isa sa mga kasinungalingan na sinasabi ng mga boss Kasi kung talagang pamilya kayo, hindi ka nila fire. tama. Oo. Di ba? Hindi ka nila tatanggalin. Hindi ka nila yung hindi i-renew yung kontrata mo. Oo. Di ba? So, people may not like you. Oo. You may not like other people at work. But the bottom line is, you have to coexist para matapos ang isang project na ginagawa ninyo. Oo. I've experienced na may mga kaopisina ako na kahit na gaano ka ka-nice, meron at merong kupal dyan. Oo naman. Di ba? Dati nga sabi sa akin, may nagsabi, ewan ko paano nakarating sa akin. But, palagi naman nakakarating sa akin eh. Sabi, mag-ingat daw kay Zar. Dahil? Hindi ko nga alam eh. Nangungutang ka ba? Ganon? Hindi. Mag-ingat daw sa akin. Bakit mag-ingat sa'yo? Kasi ako, pag may sinabi ka, lalapitan ka ta. Tapos tatanungin ko sa'yo. So you're confrontational. Di ba? Yeah, kasi gusto ko maging clear tayo Sinabi mo ba talaga to? Or kunwari, meron kang ginawang something. Approach kita. So baka yun yung mag-ingat sa akin. Kasi very, ako. Huwag naman confrontational. Syempre, I'd rather resolve it within that person and me, 'di ba? Hindi yung may sasabihin siya, may sasabihin ako. Di at least didiretsuhin na kita. Ang Pinoy pa naman hindi confrontational. Oo nga, hindi nga. 'Di ba? Medyo sila pag nakatalikod ka, tsaka sila magchichismisan. Kaya nga siguro mag-ingat sa akin. So, anyway, kilala ko kung sino nagsabi nun. Sabihin ko ba pangalan dito? Joke lang. Oo. Kilala ko. Tapos, minsan may mga tao sa work. Ito dati nung sa call center pa to Sinabi dun sa, parang best friend ko, work bestie ko. Sabi, buti gusto ka ni Zar. Plastic kasi yan talaga? Oo, pinaplastikan ko daw siya. Wala kasi tayong English word for being civil. Wala kasing ganun na inisip ng tao, plastic lang to akala ko ba magkaaway kayo? Akala ko ba ayaw nyo sa isa't isa? Pero, yung pagiging civil, kasi professional kayo Oo. Mga kayo Hindi, pero may mga work pinag-aralan. bestie ko nga.
Work bestie ko nga, may nagsabi nga sa kanya na na plastic ka daw. Pinaplastikan ko siya. Kasi siya likable siya eh. Likable talaga siya eh. Tapos ako, semi. May mga tao talaga na hindi ako gusto. And I think that's one tip I can share na just accept na hindi lahat ng tao makakasundo mo. Hindi lahat ng tao gusto ka. And you can't please everyone. Yeah, even my likable friend, may mga tao na inis sa kanya. You cannot be perfect naman talaga sa isang opisina eh. One day they like you, sumablay ka ng konti, ayaw na nila sa'yo. Hindi mo na pagbigyan yung request nila, nagtatampo. Oo. Mapagsabihan mo kahit mali sila, magtatampo rin. Oo. Diba? Sila nga plastic dyan eh. Kasi high sila ng high sa akin eh. Tapos sinasabi nila dun sa work bestie ko, plastic ako, diba? And makikita mo naman. Okay, weird. Oo. Makikita mo naman kung sino yung sino yung mga tao ron na mabait lang sa'yo pag may kailangan. Oo. Or yung maayos na makitungo dahil, nasa itaas ka, na-promote ka, or boss ka. Pero yung mga rank and file na magkaka-level, doon mo makikita kung sino yung mga hindi magkakasundo. Kaya alam mo, in the end, nung nag-resign na ako, sa same people, pinapahirapan ako mag-resign. Pero, mga 2010 pa to Pero nakapag-resign ako. Ba't ka pinahihirapan na mag-resign? Kasi kailangan ko daw yung i-train yung isang trainer. Parang naka 1 month na ako, tinitrain ko siya sinasabi niya hindi daw niya kaya. So, hindi ko nakasalanan yun na hindi niya kaya. So, ngayon, pinapahirapan na ako mag-resign. Hindi ako pwede mag-resign, gano'n. Pero nakapag-resign ako. Kinausap ko yung director. Ala ko nag-awol ka eh. Hindi Hindi, may clearance ako and everything. So, nakausap ko yung director namin and then, yun nga, sabi niya, bakit hindi ko pinag-resign? Kasi nga, dahil ganito, ganyan, so kunento ko. And then, sabi niya, hindi, mag-resign ka na. Tapos yun, pinirmahan niya yung clearance ko. So, naging okay naman. Kaya lang, may mga ganun na, okay, kapag hindi ka nila exactly like, then, yun, in my case, pinipigilan nila ako mag-resign or pinapahirapan ako mag-resign, di ba? Pero the good thing is, meron naman mga tao na like talaga ako, which is tinulungan ako mag-resign. So, yun yung time na mag-shift na ako sa freelancing. Ayun. Hindi ko naman kasalanan na hindi kaya ng isang trainer I mean, kayanin mo kasi nandiyan ka na di ba? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money. Ito, ikukwento ko sa iyo Back then, I didn't like some of my office mates. Kasi, ang kupal Ang ginagawa sa'yo? For example, the boss, pinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Sisigawan ka, pero sa iba mabait. Pinag-iinitan ka, di ba? I didn't like the office mates na yung kung sino pa yung bagong pasok, sila pa yung bastos. Sila pa yung mayabang. Naiirita ako sa ganun. No? So, nagpalalabas ng attitude, tas ang galing mamuliti ka. Naiirita ako sa ganun. Pero, we have to coexist kasi kung hindi ko sila kakausapin, hindi matatapos yung trabaho namin You have to be nice, civil, and pasensyoso. Kasi after office, hindi mo na sila kakausapin. Ako, ganun ang iniisip ko na kailangan ko lang matapos tong trabaho and then after that, may kanya-kanya na kaming buhay. Huwag niyo masyadong personalin kung hindi niyo gusto yung isa't isa. Isipin niyo, trabaho lang yan. At the end of the day, mga tao rin yung mga yan. May mga kanya-kanyang hilig yan, no? Maging ka lang, professional talaga. Kahit na sobrang pikon na pikon ka dun sa taong yan. Diba? Ako aminin ko, nung bata-bata ako, nag-start ako mag-work na mga 23 years old. Mga 1-year-old na si Basil, yung anak ko. So, nag-start ako na mag-work noon. Aminin ko, may attitude talaga ako. Ano yung attitude mo?
Medyo ako kung assertive ako ngayon, mas assertive ako dati. Like, i-triple mo yun. Ganun ako dati. So parang Hindi inaamin mo na kupal na kaopisina ka, ganun. Not exactly kupal Not exactly kupal, but very verbal. Wala akong pakialam sa mararamdaman mo. Basta tama ako. Wala akong sinasanto. Kumbaga parang Ganon. hindi mo iniisip yung sitwasyon ng hindi ko kaopisina mo. ina-analyze. Kumbaga may problema sa pamilya tapos sasabihin mo pag sumablay sa trabaho. Hindi naman ako ganon. Hindi naman ako ganon. Pero kunwari, alam ko may mali ka, sabihin ko mali ka. Oo, ganon. Hindi ko, yung mga issues na nagkakamali dun sa usual office work, okay lang yun. Pero kunwari, team lead or ka-level ko supervisor din, pag may mali sila or kunwari, hindi sila yung mga tipong, hindi sila yung tipong stay sa office, nagla-lunch sila buong araw. Mga ganon. Isusumbong ko kayo. Ganon. So ano ka? So ganon ako. Medyo, pro-management ka talaga dati, no? Alam mo ba? Kaya nga sinasabi nila management pet daw ako. Kumbaga parang iniisip nila, wala kang pakisama, wherein ginagawa mo lang naman kung ano yung tama. Ang sa akin kasi, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pero ngayon, hindi na ako ganon. Like, ako, ini-insert ko my human factor, ganon, I choose my battles. Mas mature na ako ngayon in dealing with these things. At saka, hindi ako, at least, kakausapin muna kita. Hindi yung tutuloy ako dun sa boss. Ganon, hindi yung ganon. Kaya nga nakapag-resign ako, di ba? Kasi nga, may ganon akong attitude. So, aminin ko naman na ganon ako, meron akong attitude dati. Pero yun nga lang, I'm very by the book eh. So, ayan. So, kung ito yung rule, ito yung susundin natin. So, pag EOP, English Only Policy, pag nagtagalog ka, then isusumbong kita. Ganon, isusulat kita. Ganon ako dati. Para kang yung pero nasa 20s ako. Nasa 20s ako noon, early, mid-20s. After noon, medyo natuto na ako na medyo makisama. So, ikaw yung kaklase na sumbungera sa teacher. Ganon. Actually, may story nga ako dyan. Kasi nung second year ako, may mga nagva-vandalize ng table. Tapos, sabi ng teacher, sige, kung sino may nakakaalam kung sino nagva-vandalize ng mga lamesa, sabihin niyo sa akin yung pangalan. So ako, syempre, sabi ko. Sinabi mo yung mga pangalan? Oo naman. Ano nangyari? Sinugod ako ng isa. Ano sabi sa'yo? Bakit mo naman ginagawa yun? Ganyan. Wala daw akong pakisama, ganyan. Tapos, ito naman kapatid ko, yung same person, classmate, yung kapatid ko, 2 years younger. So, sinabi ko, nag-cheat sa exam, yung same person na yun. Kunento nung kapatid ko dun sa kapatid niya. Tapos kunento nung kapatid niya dun sa nanay. Tapos sinugod ako. Sorry. Ano sabi sa'yo? Ha? Ano sabi sa'yo? Bakit mo naman sinasabi sa kapatid mo? Sinabi ng kapatid mo sa kapatid ko. Sinabi ng kapatid ko sa nanay ko. Ngayon, grounded ako. Yan, ayun. Parang he said, she said. Pwede mo naman i-deny inamin ko ganun ako ka-transparent well. Hindi, actually hindi ko sinabi sa kapatid ko. Narinig lang ng kapatid ko na sinabi ko sa nanay ko. Okay. Ayun, so, anyway, lesson learned. Medyo mature na ako ngayon. I know how to deal with things. So marunong ka na makisama ngayon. Marunong na. Hindi, eto sa mga immortal na nakikinig. Alam ko naman, may mga tao kayong hindi gusto sa opisina. Huwag niyo masyadong personalin. Trabaho lang yan. Actually, totoo yun. Trabaho lang talaga yan. I'm sure yung mga may mga kaaway, katampuhan, sa office lang naman yan eh. Pag nag-resign kayo, naglipat na kayo sa ibang opisina, baka wala na. Oo. Parang mga classmate away yan eh. Parang nasa high school eh. I'm not saying na I'm saying na meron rin naman nag-intervene. Like, sinasabi sa akin, they were vocal about it in a nice way na, Zar, ganito, yung mga mas patanda sa akin. So that's how you learn rin naman kasi. Ako, nung sinabihan naman ako na, siguro, you could be softer here or there. Nung sinabihan naman ako, very, tinanggap ko naman yun.
alam mo yun, nakinig naman ako. Actually, kailangan naman talaga yan. Usually, sa Pinoy setting kailangan may nag-i-intervene. Hindi effective yung you will approach someone na hindi mo kasundo. Oo. And vice versa. Hindi nag-work usually yan. Kailangan may pumapagitna palagi. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa Pinoy setting, ganun lagi. Kasi kung yari, nilapitan mo, nag-sorry ka, tatanggapin nila pero plastic. Yeah. Hindi pa rin talaga kayo okay. Kailangan talaga merong pumapagitna. Tama. No? Pero yun nga, once you accept na not everyone will like you and you wouldn't like everyone, then you're good. You just need to work with them. Oo, ganun naman. Trabaho lang naman talaga. Tsaka, naman kung ayaw sa'yo nun, lalo na kung pangit siya, di ba? Okay lang. Grabe ka naman. Kung hindi, ewan ko isipin nyo lang parang high school, pero maging nice lang talaga kayo. You may not like each other right now, malay nyo naman in the future maging okay kayo. Tama. And yun naman ang pinaka-importante. Yeah, may mga yung mga kaaway ko dati, friends ko na ngayon eh. Bakit na kailangan nila sa'yo? Trabaho. May message maging nice lang talaga kayo. Hindi nyo kailangang bumawi or maging kupal sa kapwa. Pero pag may naghahanap sa akin trabaho na inaway ako dati, tinutulungan ko pa rin. So, ganun na ako ka-mature. Well. At hindi ko sinusumbat yung mga ginawa niya. Like, siguro noong 2005, ito ginawa mo sa akin. Hindi mo kailangan isumbat yun. Alam nila sa sarili nila kung ano ginawa nila. Oo. Diba? So, noong 2005, ito yung ginawa mo sa akin. Noong 2007, ito ginawa mo sa akin. Ganun. Nakalista sa notebook Hindi, meron nga akong may photographic memory ako. So, naalala ko yung mga pinaggagawa nila sa akin dati. At mga sinabi nila. Pero nice pa rin ako. Pag naghahanap ng trabaho, parang okay, sige. Maging nice lang talaga tayo mga immortal. So, there you have it, guys. Alam nyo na gagawin. Like and subscribe. Join the Facebook group, the Discord group. At kung gusto nyo magkaroon ng meet and greet ngayong darating na Christmas, di ba? Pwede rin. So, yan. For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.